Okay, tayo ngayon ay nagre-relax lamang. Wala kaming pasok bukas, guys. Kaya, ayan, tamang, tamang upo-upo, relax-relax. Ayan, nagsusulat ako ng, Mag-clean kami bukas. magkiklean daw sila tomorrow. Hindi wala kami Nagsusulat ako ng Korean. And medyo maulan ngayon ang ating weather. Ito ang ating pagkakaabalahan ngayon since wala tayong work for today's video. Mag-aral ng Korean. Nagsusulat-sulat ako ng mga Korean. Hello everybody! Annyeonghaseyo, Yorobun. Tamang relax lang ang mga person. Habang umuulan, ang ating panahon ngayon ay umuulan. Ito ang ating gawain ngayon. Susulat-sulat ng Korean. Mga meron ako mga isinulat na dito sa aking cellphone. Ayan, tamang relax lang muna. Ayaw ko sundin yung utusan ko, pinapakuha ko yung tubig, ayaw sumunod. Ito, nagsusulat-sulat ako ng Korean podcast na aking mga pinapanood, lagi kong pinakikinggan din sa YouTube. Yan ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Ito ang aking naisulat na Korean story. Kinopya ko lang siya sa YouTube. Kasi yung pinapakinggan ko, nag-upload siya ng mga Korean story, Korean podcast, and nagtuturo din siya ng mga Korean words, ganyan, how to conjugate the sentence of Korean. Yun. Itong aking pinagkakaabalahan ngayon. And sometimes, nanonood din ako ng mga English vlogs. Ayun, yun lang. Wala na akong ballpen, dadalawa na lang natira. Dati ang dami kong ballpen. Kumpleto yan, merong black, merong blue, red, kasi marami yan bawat Pero ngayon dadalawa na lang. Ito ang aking mga ginagamit pagka ako ay nagsusulat. Siyempre, hindi mawala liquid eraser. Tas ruler para kapag yung magguhit-guhit dito yung maglalagay ng guhit, margin, parang ganun. Kaya lagi akong may ruler. And yung double-sided tape para kapag ididikit ko na siya, yung pagsasama-samahin ko na yung aking mga sinulat. Kasi kapag hindi ko yan pinagdikit-dikit, mawawala yung mga ibang parts niya ng sinulat kung maguguluhan na naman ako. Hindi ko na naman mahahagilat. Kaya ayan, dinidikit ko na siya ng double-sided tape. Para kunyari, para siyang book. Lalo na pagka makapal na yan. Meron na rin ako dito yung mga isinulat ko rin na Korean na para na rin siyang book. Pero nakatabi lang Tinatamad na akong kunin. Yun lang naman ang aking ginagawa ngayon since today is our day off. So, ayun guys, ang ating kawain for today. And may lapis din ako kapag itong ginagamit kong pang guhit dun sa mga gilid-gilid ng papel. Itong ginagamit ko, lapis. Ayan, itabi lang muna natin yung iba para hindi kalat. Kasi kapag may biskuit pa pala ako dito. Kala ko ubos na. Kala ko ubos na ang aking biskuit. 잘 먹겠습니다, 여러분. Masarap to, may kape kasi. Maaga pa. 2:30 pa lang naman. May anak magkakape. Wala tayong magawa ngayon. Boring. Hindi tayo makalabas-labas kasi umuulan. Matulog na lang. Wala akong maisulat na natapos ko na yung isang store na dito kinokopya ko yung Korean store. Natapos ko na siya. So, maghahanap na ako ng iba pang baka podcast naman isunod yung isulat. Kapag ka nasa work din ako,
habang nakikinig ako ng mga Korean. Kasi nakikinig ako ng Korean story, Korean podcast, Korean songs. Yun. Pero hindi pa rin ako marunong mag-Korean. Nahihirapan pa rin ako kapag magbabasa ng Korean. Parang grade 1 pa rin ganun. And hindi rin ako sa mga spelling, Korean spellings. Kaya, ayun, sinusulat ko talaga para maging familiar sa akin yung mga spellings ng bawat words na aking kinakabisado. Kasi, minsan alam ko yung word at naiintindihan ko yung word, pero hindi ko siya alam isulat kasi hindi ko alam yung spelling niya. Kaya ayun, isa din yun sa dahilan kaya nagsusulat-sulat ako ng mga Korean words, mga Korean sentence. And ayun nga, nag-focus ako sa Korean stories, and Korean podcasts. And sometimes naman, English. Para maging fluent sa English, diba? Maganda kasi marami kang alam na salita. Pero kung Korean lang sa English, gusto kong maging fluent, matuto magsalita. Kumbaga maging trial and error, diba? Akala mo brown out yung Pero hindi, nagtitipid lang talaga tayo ng kuryente. Wala. Tapos Uy, nag-brown out talaga. Pinatay yung Sabi mo ba?